ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy. Dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang President at CEO ng EBC o Everything About Cheese, Mr. Benigno Rocco. Sir Ben! Na-birthday kahapon. Happy Happy birthday! birthday! Salamat Sir po, Ben. salamat. Bakit hindi puso ang iyong name, sir? Hindi heart. Ay, mali. Hearto. Super very 14. February 14 talaga ang birthday ko. Oh, Ang ganda. wow. So, paano ka nagsa-celebrate? Tipid na. Oh, double celebration. Yes. Yan, may Ayan. pa-birthday greeting. May your dreams come true. Parang nag-capture na. Ayan, welcome to the show, Sir Ben. Salamat. Ayan, batiin niyo po muna sila. Ay, hello po sa mga sumusubaybay po sa Pro Pinoy Show. Salamat sa pag-imbenta sa akin at sa brand namin, Everything But Cheese EBC. Ayan. So kayo po ba anong pinagkakaabala natin before ma-introduce ito sa negosyo? Actually, full-time student ako. Oh. Student. So, student, accountancy student ako during that time. Tapos marami ako naiisip na negosyo. So after noon, right after college, hindi ako nag-board, diretso ako sa business. Oh, so ilang taon po kayo ngayon? 31. Bata pa, ha? So matagal na ang EBC. Yup. 8 years. 8 years. 8 years. Talaga namang estudyante pa nga siya noon. Ang galing, no, na nagsimula siya ng business while student pa siya. Yes. Ayan. 23, 22, Sige. Nag-start ako 23. 23. 23. Pero, kumusta ang celebration kahapon? Masaya naman. Sama ang pamilya, mahal sa buhay. At ang handa, At ang handa, syempre, cheesy pa rin. ayan, so Okay. kwentuhan niyo po kami paano tayo nagsimula. Okay. So, nag-start ako, yun nga, right after college. After noon, naisip ko na mahilig talaga ako sa negosyo. So, nagka-college pa lang ako, nag-aaral pa lang ako noon. Maraming iba-ibang negosyo na iniisip ko. Pumapasok ako ng mga chicken business, mga cart, primarily food business. Because para sa akin is yun yung hilig ko rin magluto dati. No? And yun yung, kumbaga, negosyo na maipapasok mo ng maliit na kapital. So, doon ako nag-start. So, after college, diretso ako, 30,000 capital. 30,000 pesos. Pang board exam ko dapat yun. So, sabi ko sa nanay ko, Ma, hindi talaga sa akin yung board. Ayoko mag-board exam. Hindi ka nag-try? Or nag-try? Hindi ako nag-try. Aha. So, di ba, usually, pag accountancy, diretso yan. Yes, agad-agad. Nag-take ng board for CPA. Pero sabi ko, Ma, hindi ko talaga kaya. Mukhang hindi para sa akin. Yes. So, naiintindihan naman ng mga magulang ko, ng mga nagpaaral sa akin. And eventually, yung 30,000 pesos na capital, pinang-start ko ng maliit na kiosk. 7 square meter kiosk pala. Sa kiosk na po yun, ano yung mga unang produkto na available? Nung una, may pasta doon, may sausage, may burger. So yun lang. Yun lang. Doon kami nag-start. Sa Santa Ana, Manila. Tapos, after nun, pinalaki ko yung product line. Nagkaroon kami ng iba pa. Merong mga cheese fondue, inintroduce na rin yan. And eventually, ang nangyari is, pinalaki namin yung space from 7 square meters. Actually, ang nangyari niyan is nasunog talaga yung kiosk na yun. Tapos, Intentionally po ba? hindi. Or Nangyari Kasama na lang, siya sa... nasunog na lang bigla for unknown reasons. yun lang, yung kiosk Yung lang. kiosk na yun. Tapos after nun, meron ako naipon na kahit konti niyan. After a year, lumipat ako sa mas malaking pwesto. So restaurant na yung binuksan. Wow. So yung kiosk na yun, ilang taon po yung nagsilbi sa inyo? Almost 2 years rin siya. matagal din. Matagal-tagal din. So, mahilig ka sa parang anong food ito? Western food ito? No? May burger ka? Ganyan. Western. Actually, ang konsepto talaga ng ABC is usually ang alam nating mga Pinoy, yung mga processed cheese. Yes, oo. So, Yun lang. Oo, nakikita ko sa internet, marami palang iba-ibang klaseng cheese. May cheddar, parmesan, mozzarella, yun yung karaniwan. Pero bawat bansa pala, iba-ibang keso yung meron. Especially sa Estados Unidos, sa Europa, maraming mga keso. So sabi ko, bakit hindi tayo magkaroon ng restaurant ng mga iba-ibang klaseng cheeses? Yun ang konsepto. Kaya yun yung nakita ko na, okay, pwedeng gawin yung konsepto na yun and going restaurant.
So lahat ng 7 klase ng cheese ay nandito sa inyo. Yeah, oh yes, hindi lang 7, kundi mas marami. Mas marami pa. Ang ginawa pa namin, dahil nga yung mga cheeses na yon is usually naman consumed din yan ng mga wine drinkers. So ang ginawa namin, may tweaking kami na ginawa. So ang target market kasi namin dito is yung mga estudyante, mga working class. And ang ginawa namin is nakita namin na yung gusto nila ay yung matamis, creamy. Pag So, Pinoy, ganun talaga. Pinoy. Oo. So, pinatter namin yung mga keso nun. Meron kaming commissary, ginagawa doon, kumukuha kami ng iba-ibang keso, biniblend sa commissary, at from there, nilalagyan ng twist na pang Pinoy. And then, dinideliver sa mga restaurant. And, yan na. So nakuha mo ang kiliti ng Pinoy. Kasi pag sinabi mo blue cheese, hindi ma-appreciate yan. Correct. No? Hindi Kasi pa familiar. Hindi pang dila ng taste buds ng Pinoy. Hindi pang masa. Yes. Merong Pang masa. nakakagusto pero hindi yung mga target market. Correct. Oo. So, after po nung kiosk, saan na po tayo lumipat? Yeah, so meron ng restaurant noon. Malapit lang dun sa kiosk sa Santa Ana, Manila. Tapos meron din mga nag-invest sa akin. Naging 3 Partners. restaurant, partners. And then eventually, naging 4 na restaurant, naging 5. Tapos meron din mga nag-partner ulit. Naging korporasyon na. Gumawa kami ng franchising business. Pero hindi madali yun kasi ginawa namin yung mga papel doon, legal documents and everything yung commissary. Then from 2020, nagbukas na kami for franchising. Wow! During the pandemic. During the So, pandemic? yun yung challenge doon. Nag-start kami ng franchising during the pandemic. But eventually, marami naman nakakagusto kasi ng konsepto eh. So, maraming naglagay sa mga malls, sa mga establishment. Eventually, doon lumaki talaga si EBC. Nung nag-franchise po sila, under pa rin sa EBC. EBC pa rin ang pangalan. Yes. Oh. Everything but cheese EBC. Everything but cheese pa din. Challenging talaga dahil during pandemic, madaming nag-close. Walang fear na nangyari. Nandun. May Nandun. fear talaga pero yung opportunity kasi nandun din eh. Kasi may Yes. mga Mas lamang si opportunity. Correct. Oo, maraming nag-close. So, kayo naman tong pausbong ang naging bida. Correct, correct. Maraming bukas na pwesto, renta medyo mas mababa. So we grabbed that opportunity talaga to expand in Wow. NCR. Yes. During nung nag-kiosk pa lang kayo, yung products mo, ganito na ba siya ka-perfect? Hindi po. Marami talaga. Until now naman, dinedevelop pa rin. Product improvement pa rin. Pinapaganda pa rin. talaga yung produkto. Miski yung mga keso namin, pinapadagdagan pa namin. Tapos, yung mga feedback kinukuha rin namin sa customer para continuous yung improvement. Oo. Kailan dumating yung time na dumami kayo ng ganito? Dati pasta, Burger. konti lang, 3 Yes. burger. 2022 nung nabuo na yung team. Doon talaga. Mas dumami, syempre naging conscious na rin sa mga cost. May mga targets na yan para dahil mataas din ang renta, 'di ba, ng mga malls. So dapat ma-hit yung mga targets. So meron kaming mga tweaking sa menu para mapababa yung cost. Lahat, may mga reformulation din na ginawa para talagang win-win. Yung customer, pati yung investor, yung franchise. So ikaw din ba, tulad ng ibang mga negosyante, ibang negosyante kasi, inaaral yung magiging business nila through pagpunta sa mga ibang restaurants, Yes. pagpunta sa ibang bansa para ma-check yung mga products nila doon. Tikim-tikim. You did. Ganun din po ako. Siyempre, kailangan natin na mag-benchmark, no? And importante yun na hindi lang, tama po kayo, hindi lang dito sa bansa natin. Kung hindi, gusto kasi ng mga Pinoy din yung lasa ng produkto Totoo. ng mga Ibang galing sa ibang bansa. bansa. So, ang benchmarking mo po, dapat hindi lang dito kung hindi yung mga neighboring countries natin. Yes. Na almost same palette with Filipinos. Ano ba yung mga same palette na yan? Usually Southeast Asian ang Asia pa rin. countries. Oo, Asian Asia pa countries rin. ang reference talaga. Nag-undergo din kayo ng mga trainings kasi accounting. Tapos biglang pagkain. Ako after noon nag-masters ako, pero sa food hindi naman. Hindi ako kumuha ng culinary. More on the business side yung tinahak ko na direction talaga. Oo. So, sino pong nagluluto nito? Meron kaming R&D team doon, may mga chefs din na consultant. Marami sa team po namin sa head office, merong mga nagpo-formulate niyan.
So, since talagang hindi ka na nag-board, never ka na talagang nag-take? Hindi na. Ay, hindi niya na kinakailangan. Sana all. Ang galing. Pero the title kasi, no, kapag nakapasa ka, Oo, accountant. hindi mo talaga habol. Hindi po eh. Although yung misis ko naman, dahil magkaklase kami ng college, siya yung nagtuloy ng CPA. Siya ano pong so pangalan ni CPA na Mrs.? ngayon. Dayan po. Shout out po. Happy Valentine's. Happy Valentine's! Hi, Miss Dayan. So, siya po ay CPA. Yes, dati pa, mga 2019 pa. So hindi na nga kailangan. Oo. Okay. Pero na palang nagtapos para sa inyo. So, ayan, pag-usapan natin yung mga produkto. Ayan. Ano po ba yung ma-offer ng EBC sa mga pupunta sa inyong mga franchises, sa inyong mga branches? So, ang pinaka-flagship or bestseller po namin is yung cheese fondue. So, Cheese fondue. Yan, ito Eto po siya. siya. Ito po siya. Ah, yung maraming yan. mga box na nakalagay dyan. So, meron siyang bread bowl. And then, meron po siyang fries, may nachos, onion rings. Meron din pong iba-iba. Yung mga chicken. Tapos kung ano po yung gusto ni customer, pwede rin i-DIY yun. Pwede siyang mag-add-on din doon. sa cheese fondue. Pero yung quantity niya, very generous kasi siya. Ang Parang hindi siya daming sukat laman. pang Pinoy. Pero ito ba, pero sa bagay, One sa mga order ba to? kabataan kasi. Pang, 2 to 3 persons. Okay. Oo, totoo nga Barkada naman. set. For sharing. Pang barkada siya. Kagaya po ito, may fries, may, dito? Onion rings, may nachos, may chicken po yan. Ayun, Teriyaki. chicken at chicken teriyaki. Yung sauce. So, Uy, iba-ibang grabe. sauce. Opo. Tapos, ito po, Meron din po kami nachos, meron kami yung chicken, na meron ding iba-ibang klaseng cheese, meron kaming quarter leg chicken dyan, may burger, grilled cheese. May pasta din doon. Yes Pasta ba po, yun? Pasta, Oo, meron pasta. din po. Baked rice, mac and cheese, meron din po kami yan. Ayun. anong kaibahan niyo dun sa sa kilala na talaga sa mass? Well, kami pang specialty talaga namin is cheeses. So, maaasahan nyo talaga ng produkto namin. Hindi lang basta keso na authentic, kundi fusion with authentic and yung mga flavors na magugustuhan nyo talaga. Like for example, ngayon po, meron kaming ni-launch lang this February 1. We call it pizza cheese fondue. So wala pa siya dito ngayon. Ni-launch na po this February 1. Ito po okay. siya. Ito ito siya. So, combination yan ng pizza and ng cheese fondue, pinag-isa namin. So, innovation, ginawa po namin. Pizza tignan yung nilagay dito kanina. Pero siguro pag sa commissary or sa restaurant nila ginagawa, talagang perfect yung sa top niya. Oo. Ayan. So, Grabe. magkano yung bagong launch natin? This is for 375 pesos. That's good for 2 to 3 persons din. Uy, saktong-sakto yan sa mga Pwede. estudyante. Pwede na siya. Akala ko ang expensive kanina kasi yung presentation niya sobrang ganda. Palaban. Palaban? Oo. Pag pinicture naman, pwede mong ipangregalo eh. Actually. Diba? Pwede mong pangregalo. Parang sarap-sarap niya talaga. Kahit tignan mo pa lang. Ngayon po ba yung price range po nito nasa ganun lang? Nasa 200. Actually, meron po kaming rice bowl na 119 pesos. 119. So, 119. 119 pesos. So, pang estudyante talaga. Tapos, meron kami yung baked rice, 195 pesos. So, range po is around 120 pesos to 200 pesos. Wow! Each person. So yung mga keso natin, dito lang ba siya sa Philippines or naggagaling din sa ibang bansa? Nanggagaling po yung iba sa ibang bansa. Tapos, minamanufacture po or tinitimplahan sa commissary. Ano po yung cheese na mahirap makuha? Usually, mga mozzarella, no? Dahil yung, kumbaga, iba-iba po yung stretch niyan eh. So, para ma-maintain mo yung gusto mo talaga na quality at ma-maintain mo yon, kailangan mo mag-source sa different countries. Tama. Pero hindi namang mga local, okay din yun. Pero yun, kailangan ma-achieve yung consistency po eh. Yun yung challenge talaga sa mga ganitong products. Kasi may mga mozzarella na hindi mo ramdam ang pagiging mozzarella nila. Yung stretch niya, Oo, bitin. bitin. Or Akala yung- mo kumain ka lang ng tinapay. Or yung iba naman, masyadong gummy. Masyadong sobra naman ang pagiging gummy niya. Ganun na yung hila mo, di pa rin natatapos. Oo. Ako nga, sobrang hilig ko din sa cheese, pero never hindi ko ako nagkaroon ng chance na aralin yung mga iba't ibang klase ng Marami cheese. pala. Kung ano lang yung nabibili ko sa supermarket, yun lang yun. Pero sobrang gusto ko siya. So ano-ano pa po yung mga produktong wala dito?
Iba-ibang linya po ng baked rice, ng mga pasta, mac and cheese. Tapos yung iba-ibang flavor ng cheese fondue. Maganda po matry nyo rin. Ayan. Meron kami mga spicy jalapeno. Tapos meron pong classic 3 cheese fondue. Ayan po, yung spicy pimento and pepper Wow. jack cheese. Tapos meron pong isang take dyan, yung sweet naman na pimiento, meron din po kami nun. So iba-iba po ng mga flavor. And check nyo lang po yung FB page din namin. Naglalabas kami doon ng mga bagong produkto every month. Oo. Ayan. Sa mga interested pong mag-franchise. Sa interested po mag-franchise, mag-message lang po kayo dun sa Facebook. Ang halaga po nun, depende po. Meron kaming maliit. So it starts from 2 million pesos. All in na po yun, ranging from around 7 to 8. Depende po sa location and sa laki ng store. Tapos magsa-suggest din kayo ng location. Yes po. Yung location nyo, ano yung mga, may mga requirements ba kayo kung saan ilalagay? Meron. Meron naman. talaga. Usually, meron kaming standard format na dapat ito, ganito lang kalaki, 70 to 100 square meters. Ilalagay siya malapit, preferably malapit sa grocery. Tapos from there, kung ano pong ibigay ng leasing, meron ding mga iba-ibang criteria. Like So, malapit sa school, pwede. isa po yun. So, tutulungan namin. Kasi yung iba, ayaw nila, halimbawa, malapit sa palengke, ayaw nila ng mga ganon. So, Correct po. sa inyo, Kami, basta malapit sa school, sa mga grocery. yes, Tapos, okay. primarily, mga malls po, SM, Robinsons, Ayala, yun po ang priority namin. Doon bagay kasi din siya, di ba? Anyways, ilan na yung branches natin as of now? 28 branches po. Grabe. Wow! So, 28 branches. So, ilan na yung mga tauhan nyo ngayon? Yung sarili po namin, yung mga around close to 100. Kasi franchisee na Franchise. yung iba. Pero Oo. open pa rin kayo sa mga kiosk, hindi? Open pa rin po. Open. So ngayon, ilan na yung kiosk ninyo? Yung kiosk po kasi namin, yun yung ilo-launch namin this year. Actually, it's bago. like a kiosk, pero para siyang, yung karaniwang kiosk, mga doble or triple po yung laki nun. So, counter station po yung tawag. We call it EBC Melt Station. Mga 10 square meters po yun. Oo. 10, oo. So, ilo-launch pala, ilalabas Yes pala. po. Mga So, anong buwan yan para alam nila? Mga March or April. Ayan. near na. Abangan natin Abangan yan. niyo po. Pero yung sinabi mong 2 million na franchise, yun ba yung kiosk? Yes. Yung Melt Station. Okay, Yun okay. na Yun na yun. Ang maganda doon, nandun yung flagship product po na cheese fondue. Nandun din yung mga grilled cheese, mga burgers, mga drinks. Nandun din po. May Ilang pasta rin po kilos? doon. Tagi ilang kilo? Marami po, mga 100 kilos. Mga ganun. 100 kilos. So, bagay, 2 million. Sa online, nagbebenta rin kayo? Yes po. Nandun din sa Grab, Foodpanda. Present din po kami doon. Nasa Grab at Foodpanda. Ano pong pangalan natin sa Grab at Food? EBC. EBC po, yung kine-carry namin na name doon. Ayan, EBC. Para sa mga gustong matikman ngayong umaga yung kanilang produkto, magpa-deliver na kayo. Ayan. Totoo, na kapag katikita nyo, very appetizing talaga siya. Hindi kayo mag-resist. Maraming Pinoy and cheese lover talaga. Yes, Cheese lovers. Yung yung nasa box is 2 to 3. 2 to 3 Diba? 2 to 3 persons. May Anong tanong tawag po dito kasi. sa sandwich na yan? Grilled cheese. Grilled Yes, cheese. so yung Ayan. Colby Jack cheese na flavor. Yun po yung nasa palaman niya. Pinakamabenta po itong Pinakamabenta is Fondue. the cheese fondue. fondue talaga. The classic 3 cheese. Yun po yung nandun yung cheddar, parmesan, mozzarella. Anong oras po nagbubukas ang ating mga stores? Usually, operating hours po 10 a.m. to around 9 p.m. Oh, hanggang gabi. Mga cheesy lovers dyan. Sa ngayon po, saan sila nakapwesto? So, meron po kami dito sa Manila, meron kami sa Sherwood, Santa Ana, SM Manila. Tapos sa mga iba-iba pong SM, meron din po kami. San Lazaro, Grand Central. Meron din po sa EDSA. Marami po, iba-iba. Nandun po sa Facebook page namin, yung mga list ng mga tindahan. So, tignan niyo po doon. Marami, iba-iba pong opening hours, iba-iba rin pong mga lugar. Sir Meron. Ben, na-visualize mo ba na lalaki ka ng ganito? Yes, opo. Kailangan eh. Oo. Kailangan maniwala ka muna.
No? At saka, kailangan marami ka ding lakas ng loob. Kasi pag food kasi, unlike halimbawa dun sa kahapong guest natin, di naman siya nabubulok. Oo. No? Kaya yung fear medyo konti. Sa food Pag kasi, food, tas cheese pa. diba? So, kailangan ang dami mong nabili na na lakas ng loob. Tama po. At dapat aral mo kung Aral saan mo. ilalagay yung lokasyon nung restaurant. Dahil hindi naman biro yung presyo. Correct. ng Naka-encounter na restaurant. rin ba kayo ng halimbawa nagsabing hindi masarap ang food? Opo. Yes. Oo. Paano nyo dinideliver? Paano nyo hinandle? Well, una sa lahat po, yung taste is subjective, number one. No? So, alam naman namin na meron talaga hindi makaka-appreciate. But we make sure na yung produkto pa namin is aligned dun sa target market. The price is also aligned dun sa primary market ng restaurant namin. So, dun yung parati naming iniisip na kung sino yung primary market, basta yun is satisfied sila doon, okay kami. We're in the right direction. May mga promos din for marketing. Meron po, marami po. Lalo na ngayon, nung nag-Valentine's, meron ba tayo? Nung Valentine's, meron kami na parang... Kahapon lang yun. Parang bundle set para sa mga nag-iibigan. Ay, So, meron 690 pesos. Wow! Meron na siyang pizza cheese fondue. Meron ng 2 order ng chicken with cheese. And then, meron na rin pong soft drinks. That's it. so kayo ba'y sumasali din sa mga, ano bang tawag dun sa food na Bazaar? banchet? Ano bang tawag dun sa mga bazaar? bazaar. Oo, Bazaar. sumasali din ba kayo sa mga bazaar? Minsan po, pag meron kami mga promotion activities sa mga school, para mapakita yung brand, sumasali po rin kami. So, more on schools. Yes po. Pero yung mga hinaheld ng DTI, Dati po, sumasali kami doon. para mas makilala pa, diyan talagang pinapasok sa mga bazaars. Pero 21 branches talagang, 28 branches talagang todo na siya. Kilala na siya. Ikaw lang din yung nakaisip ng name ninyo na Everything EBC. but Yes cheese. po. Oo. Ang galing naman. Kung itatanong niyo po kung bakit everything but cheese. Yes. Kasi dami nagtatanong, bakit Oo everything nga. but cheese? It's actually a misnomer. No, yung name na yun. Well, for me, nag-start po ako, for me, catchy yung name. Exactly, And totoo. Maybe. parang pinopromote na magtanong, meron bang restaurant na magtatayo na Puro cheese. na ang pangalan is restaurant na walang keso? Kasi if ang direct translation, but cheese. Pero sabi ko, okay, I think that's a good start, catchy, and parang it drives the curiosity Totoo. ng mga customers. So why not name it na everything but cheese or ABC? Lover po ba kayo ng cheese? Nung umpisa, honestly, no. Pero ito ang negosyo na gusto. Paano Bakit nangyari nga ba? yun? So, kasi maraming research, no? Pero nakikita ko na yung cheese talaga, kasi meron yun, man, pumunta yung mga coffee, mga tea dito sa Philippines. So, nakita ko na yung different cheeses, wala pa yung ganong produkto dito sa Philippines. So, may niche. No? So, kaya naisipan ko na pwedeng isipan ng ganong konsepto. So, kung hindi ka lover, paano pumasa sa'yo mismong taste? Lover ng cheese, be. Oh, cheese lover. Paano pumasa sa'yo yung mga sarili mong produkto? So, mahilig ako magluto talaga nung simula. So, mahilig naman ako ng mga cheese, pero hindi yung katulad ng linya namin ngayon na napakarami. Keso na. So, kumbaga, in other term, napamahal na rin ako talaga dun sa produkto din, dun sa ginagawa namin. And eventually, nakasanayan mo na in your daily life, yung araw-araw na meal mo, lunch, merienda, masarap pala. Na magas gawin pang special kapag may cheese. So, Pero before, sige sige, ma'am. go. Pero bago tayo nag-cheese, meron bang mga ibang business na naisip? Yes, meron po ko yung parang chicken na may iba-ibang flavors. Pero that was way back in mga college, 2013. Ganun. So maraming options, naging option. Maraming option po. At saka marami na rin kasing nag-o-offer ng ganon dati. Marami po. Marami ng Correct. Mga buffalo wings. Oo, yung mga ganon. Sige. Nag-unli pa sila. Oo. Kayo ba may unli din kayo? Wala Rice? po, oo. Wala. Mas okay yun, para hindi sayang swigas. Ayan, may ahensya ba ng gobyerno tumutulong sa atin? Noong umpisa po, DTI ang partner talaga na isang malaking tulong. Meron akong program dati. It's a KMME program by Ms. Dal. Thank you very much. So malaking tulong 'yon, yung ginawa ng DTI, parang
nung nagsisimula pa lang yung EBC. Marami po. Oo. So, yung mga unang sumuporta sa'yo sa negosyo, kilala mo ba? Of course. Oo. Oo. Kilala. Ano yun? Ano man, moral support o talagang nagbibigay din ng tulong financial? Marami po talaga dito. Yung umpisang tutulong talaga sa isang pamilya mo. The family. So sila yung mga unang pinatikim mo. Correct. Kasi sila yung may honest review. Correct. Sasabihin ko maalat. Ganyan. Okay. Pero nagtiwala ka talaga dun sa kiosk, no? Kailangan Kasi yun pa lang yung ano mo eh. So, during that time, wala naman akong choice eh. Pero isa lang yun nung Oo, nung nasunog that time. siya. Isa pa lang po yun. Tapos nasunog pa. Nasunog pa. Tapos 2 years. Alam niyo po ba ang Bakit mo kwento? naisip na nasunugan ka pero tuloy mo pa rin? Oo. Well, kailangan ko talaga, gusto ko talaga to. Naniniwala ako sa brand na Potential to. niya. So, tingin ko kahit masunog yun, gagawin ko pa rin yun. At nakakatawa pa nito, yung lessor ko po during that time is nag-franchise na din Ay, wow. ng EBC. And actually, nasa mall sila sa SM Santa Rosa ngayon. And maganda yung partnership namin. So nakakatawa na yung mga nagtumulong talaga ng umpisa. Nandun pa Yes, rin. andun So pa yung rin. pang-upa mo, nakuha mo na. Nabalik. Sa lessor. Ang galing. At nagtiwala siya pabalik na hindi lang siya basta lessor, na nagtiwala siya dun sa brand, pinranchise pa niya, in-expand niya. So doon mo na Nakakatawa. nakita na eto na ngayon. Opo. Okay. Wala po kayong ibang pinagkaabalahan noon? Kasi may kiosk ka naman. Talagang hands-on ka doon? Hands-on. Opo. So From the after start. graduation, ikaw na Yes, talaga lahat. hands-on. Kinalimutan niya na yung kinuha niya. Kinalimutan ko. Kinalimutan. Kasi nung umpisa pa lang, naglilinis. Kasi isa pa lang ako noon. May 2, 3 na staff. So, ikaw talaga yun eh. Ikaw maglilinis noon. Ikaw magluluto. Ang start. So Dahil naging mahirap talaga. Mahirap po talaga. No? So, May experience ka ba na sabi mo na nasabi mo sa sarili mong ayoko na nga lang nito? marami po. May pagsuko? Marami naman eh. Importante naman doon, hindi ka... Ano yung memory na yon na hindi mo makakalimutan? Kalimutan. Number 1 doon, yung mga... Siyempre, meron doon mga pagkakataon na yung mga... Siyempre, pinagkatiwalaan mong tao, dumadating yan. Oh, yes. Na minsan parang, bakit nila ginawa yun? Uy. Hindi mo naman gusto. Maraming ganun. Nagtiwala ka talaga. Nagtiwala ka. Mas masakit pa kung kamag-anak pa. Ay, Hindi naman. ganun po. Pero, Kasi parte masakit yun yun. Parte, Oo. mag-anak man o hindi, napagkatiwalaan mo sa negosyo, napamahal na sa'yo, pero ganun talaga po ang buhay. Ganun talaga. Susubukin ka. Subukin talaga. So, yun yung mga one of the most down moments ko sa EBC, and sa negosyo. So, kaya nung nag-prosper, ano nang take natin ngayon sa ano? Ano nang lesson nang natanggap natin from you? Kailangan mo talagang, hindi ko sinasabing hindi magtiwala, no? Pero kailangan mong, kumbaga, Maging number keen. 1, maging mas mabusisi, no? Kung sino yung kapartner mo, yun yung isa. Huwag masyadong mabait. Huwag masyadong mabait. And siguro maglagay ng mga, siguro in English, yung safety nets, no? Limitation. Hanggang dito lang. Hanggang Oo. doon lang. Future plans sa business natin. So, number 1, of course, we want to expand talaga in the buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, gusto namin yung brand ng EBC nandoon. Nakalabas ka present. na ba sa Luzon? Hindi pa Hindi po pa. Hindi Okay. pa. Pinakamalayo ko ngayon is Nako. sa SM Baguio. Oh, okay. So, gusto namin malagyan pa yung iba-iba. Basta merong mall doon, sa Visayas or Mindanao, gusto namin nandun si EBC. And of course, meron din kami mga ibang brands na binubuksan. So, yun din yung gusto namin palakihin this year and for the years to come. So, yung mga ano natin ulit, ang prices para maka-order na sila. Yung pasta natin na nasa, ulit ang container. Yes, Sa meron foil. kaming spaghetti and carbonara ranging from 150 to 170 pesos. Yung mga pasta na yan, kuhang-kuha mo ang taste buds ng mga kabataan. Yes. Kasi Bigyan yun mo yung kami ng talagang ano. gusto nila. Bigyan mo kami ng idea. Yun talaga yung gusto nila. Mga Filipino style. Correct. At magugustuhan nyo rin dyan yung mga rice bowls. Meron kami 119,
129, 139 na rice bowl. So, iba-ibang flavor. Hindi kayo mananawa na fried chicken na naman. Oo. So, yung chicken namin dito, mas pina-special dahil dun sa iba-ibang flavor ng mga cheeses na from EBC. Ayan. So yung tinatop nila, iba-ibang klase. May 4 na color akong nakita kanina. May white cheese. Oh, introduce mo naman sa amin yan, Sir Oo. Ben. Yes, so meron kaming cream cheese. Cream na cheese. variety. Cream ang Meron tawag din doon. Cream cheese, yes. Meron din kami ngayon yung chicken cordon bleu Uy. na nilagay sa bowl of rice. Meron din nun. And then we Grabe pang kabataan. Nag-survey ka ba? Kasi yung mga kabataan yun ang gusto. Yun ang- Pasta and cordon bleu. Oh. we ginagawa po namin yan sa mga existing na branches. Tapos, yung pangatlo, Meron din mga yung cheddar, cheddar. mga cheddar. Tapos meron po yung mga gochujang. So, ini-infuse namin yung mga flavors nga po ng, for example, sa Samgyup ngayon, gochujang from Korea. So, we infuse it na yung Japanese and Korean and nilalagyan ng cheesy flavors. Perfect na talaga. Nakuha niya na lahat. Yes. Japanese, Korean, nandyan na. Ano na yung Filipino style. Aha. Oo. So, ayan. Online pages po. Yes, meron po kami sa Facebook, Instagram, TikTok. Everything but cheese, EBC, search nyo lang po. So, alin ang mas malakas na benta? Yung sa physical store or Or yung mga online? order-order lang online? Physical store. Physical store pa rin. Kasi kami, naniniwala mas best enjoyed pag hot yung cheeses eh. And mas iba yung experience pag kumain po. Totoo. Mafe-feel mo talaga eh, no? Kasi pagdating niya sa bahay, baka mamaya malamig na siya. Correct. Hindi na siya ganun ka-quality. May So, mga peak season po ba itong cheese? Usually this February, mga December season, ganyan. Oh, pero usually naman walang walang peak season. Pinoy kasi talaga makain. And madami talaga mahilig sa cheese. Peak hours na lang. Every day. Dinner time. Merienda Dinner. and dinner. Oh. Okay. Requirements para dun sa mga gusto mag-franchiser. Yes. So, ang number one po hinahanap talaga namin is our operator. So, kung meron na po kayong experience sa pag-ooperate ng mga iba-ibang food business, so pasok po kayo dun sa criteria namin. Yun yung number one. And second, of course, yung financial, merong financial capacity to expand after you open one branch, mas okay po yun. So, yun lang naman. Basically, Ay, kaya mag-check tayo ng financial statement. Gusto naman, no? Interested na. Interested na. Lumalaki na yung mata, ganun. Oo, kasi ganito, pang ano talaga. Marami pa namang kabataan sa Pilipinas. Dumadami sila taon-taon. At ang mga kabataan ngayon, open sila sa partnership. Yes. Marami ako nakakausap na magkakaibigan, nagtatayo ng isang negosyong katulad nito. So, eto yung chance, yung mga naghahanap na Anong negosyo? ng mauumpisahang negosyo. Kausapin nyo lang si Sir Ben para sa franchise na pwedeng gawin. Yes. Ayan. Ano pa nga ba? Nabibitin tayo. Oo. Kasi masyadong maaga tayong nag-start. Kasi, syempre, ang alam ko, wala pa silang masyadong competition sa cheese. Ikaw pa lang ba nag-offer ng ganito, Competitors. everything about cheese? Yung ganitong konsepto, kami yung pinakameron. Pero yung mga produkto rin, of course, ng mga big brands, nai-infuse din ng cheeses. Yun eh. Ang pinakakaibahan talaga ng EBC is hindi lang kami yung authentic cheeses, kung hindi fusion talaga of the authentic and we call it the innovative cheeses. Yun yung we say ng edge namin sa other restaurants. And of course, price point po. Correct. So, nangyari na ba na nag-import ka ng cheese, tapos yung lifespan niya, malapit na, anong rush ang ginawa mo? Pa-expire na. Pa-expire na. Kasi sa ibang product, ang ginagawa nila, syempre, sinisale nila. Sa inyo, nangyari na ba yun? Nangyari po. Ganyan. Nangyari din. Oo. Oo. Pero Anong ginawa ninyo doon? Yung mga inaabutan, syempre, sa part of business, kailangan maibenta mo siya ng mas mabilis. So, may mga promo, usually, but madali rin naman kasing mabili yung mga produkto namin. So, bibihira lang din mangyari yun. No? Usually, we bundle lang din yun. O kaya, minsan, actually, pag sobrang o kaya malapit na, kinakain na lang namin sa office yun eh. Diba? Party kami doon. Tapos yung mga cheeses na yun din yung mini-meal namin. Kaya yung mga taga-EBC dyan, alam ko, sawang-sawa rin sila sa produkto namin. Kasi everyday kami, kumakain kami ng cheesy, ng keso.
Pwede din po kayo sa mga events, like pwedeng magpa-event sa inyong resto. Yes, pwede po. May ganun din. Sa isang Mga resto ilang ba, ilan packs? ang capacity nun? Depende po sa laki ng resto namin. No? Pero usually it's 30-seater to around 40-seater. Pwede na. Pwede Mga Pag small events pwede birthday, po. ganyan. Pag may private celebration, Oo. o sarado mo ng store ganon. Correct. Meron po, kasi meron kami mga stores din na 120, 150 square meters. May mga 70 to 80 capacity kaya po yun. Iba-iba pala. Okay. Wow. Ayun daw, pag magpapa-event like Debu, nasa magkano yung dapat nilang paghandaan? Sa Cebu, Grabe naman yun. Debu? napaisip na. Parang, sige, birthday party na lang, kahit yung mga... Magandang idea yun. Mag-isip ka Debu. doon. Usually it's around... Para tipid. Tipid yun. Oo, correct. diba? Tipid yun. And magandang tema yun sa Cebu. Kakaiba. Siguro mga around 200 to 300 per person. Okay na yun. Wow. May picture ba kayo ng meron ba tayo na submit dyan na, kasi ito, for takeout or to go, no? So, yung plates nyo malalaki kasi. Meron. Ang dami. Malalaki. Malaki yun. For talaga, for sharing talaga. For sharing kasi Oo. siya. Okay. Anyways. Yung fries din. Kayo din ang gumagawa niyan? Yung fries, meron pong nagsusupply. Nagsusupply. Tapos dinideliver lang sa mga branches. Wala kayong mga calamares. Wala po. Pero kung gusto nyo, Mag-personalize. magkakaroon tayo. Personalize natin yun. Para lang sa'yo, Joanna daw. Uy, masarap yun. Isipin mo na lang yung onion rings dito ay calamares. Oo nga, nakita ko nga. Calamares to. Okay. Sa burgers, nasa magkano ang mga burgers? 195, may kasama na pong cheesy fries yon. Wow. May Pwede- bacon na rin siya. Yes, quarter Nasilip pounder ko. na rin po yan. Oo, eto siya. Gano'ng kalaki? Eto, be. Oh, malaki nga. Hindi siya regular na size. Quarter pound? Quarter pounder. Gusto mong tikman? Ay, ayan. Ayan. So, ano pa po ba ulit ito? Anong Ayan po yung microwavable? one of our best sellers also. Oh. Ito yung baked rice. Baked so, rice. na nilagyan ng cheese, binake po sa salamander. Ano yung chicken ba yan? Or Chicken po. Chicken. Ito po is chicken. So, Meron- aside from chicken na may rice, Meron din pong yung Philly cheese steak. Yung Cheese. steak na nasa ibabaw ng rice. wala Tapos yung cheese. cordon bleu dito, ano? Wala, Wala. po. Ayun, magkano naman yan, yung Ito bestseller is na yan? 199 pesos. Sulit na Nasa siya. ganun talaga. Sulit na. Palaban na siya. Ito po, ito na yung spaghetti. Yes, this is our newly launched product lang. So the spaghetti, 165 pesos, may kasama ng bread po. Ayan. At marami siyang mushroom na gustong-gusto ko din. Parang mahalin tulad ko siya sa sikat na na Parang diba? yung pag nakita mo, pag no? nakita ko. Oo. Ayan. Pero mas marami yung Serving. serving nila. Dito na Pang tayo. isang tao din ba ito? May isang tao po. At Depende. Madami. saka hindi marami. natin alam kung sino may-ari nung sinabi natin. Ito, Oo. pag Pinoy na Pinoy, kaya dito tayo. Saan po ba ninyo nakuha yung idea na na eto na yung simulan kong negosyo? Cheese na talaga. Yung meron kasing sa akin kasi maraming mga restaurants nga, pero para sa akin, ito yung may niche. Na parang wala pang Hindi nyo gumagawa. napanood lang? Hindi nyo na... Merong mga gumagawa na merong mga iba-ibang klaseng cheeses. May mga inspirasyon. Totoo po yan. Pero nakita ko na mas maganda kapag nilagay dun sa talagang kinoconsume ng mga Filipino market, which is rice. No? Yun yung bibihira. Kasi usually, bread po, may cheese talaga yan. Oo. Diba sa wine, meron talagang cheese yan, pinipare nila. Pero to put it on the mga rice bowl and to yung price point ipababa, yun yung kumbaga focus ng EBC ngayon. And tingin ko maraming mga market for that. And siguro yung mga tindahan naman namin, makikita nyo na talagang maraming kumakain ng mga rice bowls. May And- 200,000 followers kayo. Yes, oo. Sa ilang taon yun? 8 years. 8 years. Sa 8 years. Paano na-maintain yung gano'n, yung tiwala ng mga tao? Of course, dapat po, nasasarapan sila sa produkto. Yun yung number one. At Tapos saka yung service. consistent ka dapat, Consistent na yung talagang food. yung food mo maganda. Hindi siya madali for a franchising model, no? Pero we have ways para at least maka-assure na yung timpla ng isang
branch ay parehas at consistent sa timpla ng mga ibang branch. Ayun. Okay. Naku, hindi daw aabot sa fasting ni attorney. Nag-worry na Hindi siya. mo namin nagpa-fasting dahil Quaresma. Ang haba po ng hashtag ninyo, the cheesiest place on earth. Yun na yun, EBC. Ayan. Eto, bago natin hikayatin sila na tangkilikin ng mga produkto, basahin muna natin ang mga comments ngayong umaga, ihatid ni Andres Bonifacio Jr. Yes! DJ Josa and Miss Joanna! Good morning, Pro Pinoy! Kong Butch! Sir, Kong! Namimiss na po namin kayo. Pag di pa kayo punta bukas, isang song hits ang kakantahin ko. Good morning din kay Mary Jane Ocasla, Tina Kimpo, Palagot Wilfredo Cruz Jr., Rosalind Benavides, JBM Tia, Palmea Redmond Panga, Jean Crayle Milan, Luan Chari Macabani, Josephine Tuazon Palayar, Erlinda Bachelor, Kylie Juliana Milan, De La Cruz Rachel, Gereca Mabunga, Rory Del Marie Flores, parang kilala ko to, Renz Constanyares, Roda Canyon mo yung hello, Joanna Desin, Dayan Rocco, Jose La Laguna, Angelia Zarcon Doloriel, Nena Talde, talagang papausin talaga ako dito, Joshua Lardino Plaza, Abril Cortaga Bachelor, ano to, kompleto yung 700 viewers, Mary Ann Romanilos de Jesus, Gereca Mabunga, Krisha Denise Aguinaldo, Evelyn de Jesus, Jaja Salinas, Laurente, Chio Chocho Pineda, Evelyn San Jose, Samuel Bautista, Shamara Pimentel, Yuzel Castro, Mayet Billones, Maricel Falcon, Jerben Falcon, isang klase na to ha, Edwin Falcon, Nicky Elizalde, papatayin ako ng mga to, Sheena Elizalde, Basilio Elizalde, o isama nyo na yung alak nyo, kulang pa to, Pablo Arances, Linda Arances, Mario Delicona, hello Kuya Mario, Elijah Dayandante, Kebur Bistondo, and Dalsin Clan. Pumipiyok. Diyos ko po! Ano ba namang pa-shoutout yan? Micah Borja, watching from Tagum, Davao City. Good morning, Kapro Pinoy. Sarap naman yan. Favorite ko ang cheese. Ako rin, pati si Sir Kong. Paborito yan. Jeneline Villegas, wow, nagpagupit ka po pala. Kay Miss Josa to. Wow, ganda ng hairstyle. Anong hairstyle mo, DJ Josa? Wow, galing naman ni Sir. Wow, ang sarap naman yan. Puro wow. Ayan. Hazel Sarto, kamusta po ang Valentine's Day nyo, Mami Hazel? Lalo na kay Andres Bonifacio Jr. Maturan, Mary Joy. Haha, parang gusto ko nang mangumpisal kay Father. Ellen Oy, hindi pangkasal yun. Ellen Lobea Hosol Arienza. Oy, attorney, sana wag bumagyo today. If ever man, kasalanan ni Andres. Siya tayo nakakatakot. Luan Chari Macabani, nakuha na pala yung big prize. Oo, sayang kahapon. Pero ulit-ulitin nyo lang ang pagtutok dito sa Pro Pinoy. Gretchen Pandiling, magandang morning sa lahat. Watching from San Jose, Batangas, Sir Andres. Biglang umulan dito. Papabagyuhin ko pa yan. Mary Jane Oascla, nangilabot ako sa boses ni Sir Andres. Talagang pang-Halloween ito. Jessica Joy Lagera, go Kuya Andres, damang-dama. Nabasagan ng salamin. Sarap naman ng keso. Ganda ng pwesto, sarap ng nachos with cheese. Pareho tayo, yan ang gusto ko. Nigel Estrella, kanta yan sa simbahan. Pangkasal na yan, ang kukulit nyo. Mark Villasia, good morning to all watching from Cagayan de Oro. Hasmin Baguio, magandang morning sa lahat. Watching from Naga, Cebu, happy birthday. Liza Maya Porbo, good morning. Watching from Liloan, Cebu City, good morning. Mercy Tagopa, good morning sa lahat. Watching from Sarangani, Davao Occidental. Meron ba silang branch dito sa Davao? Ang sarap naman ng pagkain nila. Yan, may branch daw po ba tayo sa Davao? Wala. Wala pa po, wala pa. Yun yung gusto nilang mangyari, magka-Davao. Magka-Davao. Asa ay baka naman sa future magkaroon. Antabayanan niyo lang po sa Facebook page. Ano po Yes, ulit ang Facebook page natin? EBC. EBC lang po. Search nyo na sa Facebook. Okay! Evelyn De Jesus, magandang umaga. Nag-umaga na naman ang kakapulutan ng aral. Isang umaga na naman ang kakapulutan ng aral. At para sa pagninegosyo, sarap naman. Krisha Denise Aguinaldo, tingin pa lang nakakatakam na ang products ni Sir. Watching po from Montalban, Rizal.
Mary Ann Romanilos de Jesus, sarap naman yan, nakakagutom. Monet Ortiz, negosyo bang hanap mo? Dito ka na sa Pro Pinoy. Gutom, ang sarap. Kalami. Sarap. Okay. Rosalyn Toroba, watching from Compostela, Cebu City. Paano makabili yung mga taga Cebu? Naku. Parang hindi abutin eh. Hindi no? abutin. Ilang Oo, araw wala na pa, yung wala pa. cheese. Feeling ko kailangan nyo na talagang lumabas. Labas na kayo. Marilu Arquisa, good morning ka Pro Pinoy. Watching from Manila, Cebu City. Paano matikman yan? Favorite ko yung cheese. Ayan. Ang tanong, favorite ka rin ba niya? Catherine Serrano. Wait, Manila, watching di ba? from Manila, di ba? Manila? No. Ano? Cebu. Okay, sorry. Minlanila. Minlanila. Ayan. Oo. Catherine Serrano, watching from Liluan, Cebu City. Good morning, Miss Josa at Miss Joanna. Happy birthday sa guest. May ano ko? Happy birthday. Happy birthday ulit, Sir Ben! Paano Salamat po po. makabili kaming mga taga Cebu City? Naku. Kaya ba yan i-deliver dito? Kung may private plane ka, ipapa-deliver ko ngayon na ngayon din. Jeline Rizaldo, good morning sa lahat ng nanonood sa Cebu. Kulitin natin to, maglagay na kayo dito ng branch. Sarap niyan, tapos murang-mura lang. Mapapamura ka siguro sa sarap niya. Hala. Okay. Ayan, ako sir, kailangan talaga magkaroon kayo sa Cebu. De La Cruz, Rachel, mga ganyang klaseng pagkain gustong-gusto ng anak ko. Mel Luna, ayan, good morning po, Ma'am DJ Josa, nagpaparinig to. At Miss Joanna Luna, at sa buong Pro Pinoy, sa DCME 1530 at sa Radyo 1 at kay Sir Andres Bonifacio Jr., Jose Rose Mendoza, good morning sa lahat ng nanonood ng Pro Pinoy, always watching po. Dito sa Cebu City, galing talaga ng Pro Pinoy, cheese pa yung pagkain, kaya ba Food Panda dito sa Cebu? May Food Panda sa Cebu? Haha, gusto ko matikman yan. Okay. Yung Food Panda kasi ano yun, nationwide. Pero Nationwide na ba ang pero Food di- Panda? Ano, I see. may mga Okay. location, I mean, lugar Kapag ang lang. aeroplano ay may yung Food Panda nasa aeroplano na yon, pwede yan. Justin Ponlaon, good morning, watching from Cordoba, Cebu City. Magkano po yung nachos? Ayan. 170 pesos. Pero Cordoba, Cebu City. Mahigit. Malayo. Malayo. Yung nachos nyo, parang ano na yan, kuntol na yan, kuntol candy na yan. O yan, yan ang mga bumati sa atin ngayong Thursday, Cheesy Thursday morning. Balik sa Studio 2, DJ Josa and Miss Joanna. Inaya ni Andres, ang Inaya haba ni nang Andres. nagbumati ngayon. Ang dami. Oo. So, open din daw po ba kayo for caterings? Sa ngayon, hindi. Wala pa. Sa Oo. ngayon, wala. Pero mapag-uusapan naman yan. Mag-message lang kayo dun sa social media pages. Mahirap naman pumayag agad, tas makompromise yung food natin. Correct. no? Paano po kapag nag-dine-in sila ngayon, sabihin nila, napanood ko po kayo sa Pro Pinoy, may discount po ba? Pwede, meron po. Oh, wow. Meron kami mga ongoing offerings ngayon. So, punta lang May kayo sa dagdag ka mga daw na fries. May dagdag ka na fries. branches. Pwede naman. Or nachos. Pero gano'n, nagre-request. Padagdagan naman po na. meron mga ganun. Pero ano kayo, giver kayo ng gano'n? Minsan, napabibigyan naman yung mga yun. Naisip ko, paano pala pag naubusan ng fries, anong kasama ng cheese fondue nyo? Fondue. Yung minsan nachos. Nangyayari talaga minsan yun? may mga request na gano'n. Na wag na lang lagyan ng nachos, fries na lang lahat. So, Oo. hindi naubusan by request. By request request. naman siya. Or yung iba naman gusto mag-add ng mga fries. Bukod Pwede sa- din yun. Pwede May rin. additional- Tanggalin yung onion rings. Gusto ko, fries pa rin. Default siya pero pwedeng mag-add. Mag-add ka na lang. okay. Parang side na lang siya. Mhm. Okay. Yung gano'n, magkano add? Around 60 pesos to 60. 75 pesos. May add-on na yun. Okay. Wow! Ayan, para naman ibigay yung pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik, Andres Bonifacio Jr. Yes! Balik tayo sa 200 pesos dahil kahapon nakakuha. Kaya naman mamaya makakausap natin yan. Ang ating caller from more than 700 viewers. Okay, Mary Ann Romanilos from Cabanatuan, Nueva Ecija. Resiha. Ang layo. Yes. Hello, Mary Ann! Naku, Mary Ann. So habang nasaan ka iniintay na? natin siya, hello Mary Ann. Oo, kung nakatutok kayo, alam nyo. Alam nyo yung kung puhunan magkano. niya ni Sir Ben. Nabanggit ni Sir Ben kanina. Oo. Nandyan ba? Nandyan? 200,000. Ayan, nandyan. Ayan, okay. 200,000. Ay, 200 million.
200 million! Grabe mo 200 million! Ang yaman. Ang yaman. Nabanggit na kanina kung nanood ka at nakatutok parang kahapon lang to. Giveaway na! Sana yung ating hulaan mo ang kapital ko. Pero para for the sake, no? Itanong mo na! Joanna! Sir Ben, may 200 million ka ba? Yan kami. Wala pa ba? Hindi po. Oh, wala. So, magkano po ang naging kapital? 30,000 pesos. 30,000 pesos versus 200 million! Kaya naman, sa Lunes, 400 pesos na ang pwedeng mga panalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, DJ Josa and Miss Joanna! Bakit sa Lunes? Wala bukas? Ano, puhunan din. Puhunan. 5,000. Okay. Oh, so, Marami sir, kami pinamimigay dito. Galing mo. Ang galing. Grabe. oo. So, ngayon, ay sa Monday, 400 pesos na. Pero, Mary Ann, kung nakinig ka, Sayang. sayang naman. Nasabi na kanina, hindi namin napigilan. Tumili pa nga ako eh. Ay! Pero, sige, para po kay Mary Ann, ano po yung pinanggalingan ng 30,000? 30,000 talaga yan, budget for board exam. So from the parents. Disregard Oo. niya. Binigay ni parents? Oo, for the board exam. Hindi Budget na for siya board. nag-board Hindi na siya para nag-board. dito. Worth it naman yung hindi niya na, yung desisyon niya. Nabigay niyo po ba pabalik yung 30,000 kay parents? Hindi na. Love naman. Out of love, anak, mag-exam ka. Pero si anak, nagnegosyo. Ayan. Batiin po natin sila parents, tsaka si pamilya, yung mga pamilya Ay, na sa family ko, kay Ma'am Lourdes, Romeo, si Papa. Dayan, hello. May anak po ba? May anak. Meron po. Ayan. Si Shedi Theodore. So, Isa pa lang. yung pangalan din, Shedi. Hala, Shedi. Shedi pa rin. Shedor. Ang cute! Siya po ay boy. 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 Shedi Theodore. Anong plano sa susunod na kid? Baka Parang cheese pa rin. mozzarella na Mozzarella! Pamilya mozzarella! Pwede. Oh! Kala ko didugtog mo yung Pro Pinoy. Ayun, maraming salamat, Sir Ben. Baka meron pa kayong pwedeng maipayo dun sa mga Pro P netizens na gusto ring magtagumpay sa negosyo. Ako, parati ko pong sinasabi, mag-start lang kung anong meron kayo. So, just start. Kasi importante na hindi na ipagpabukas kung may naisip kayo, kung anong meron kayong kapital, or meron kayong naisip, gawin mo na ngayon. Paano yung capital nila pang board exam din? Pwede po. Wag na daw mag-board. Magpaalam lang kayo sa mga magulang. Nagpaalam po Ikaw ba ba kayo? Oo. Nagpaalam naman. No? Nagpaalam. Feeling ko, tumanggi sila. Tumanggi na una. Kasi pinag-aral ka ng 4 years. Tapos, hindi ka magbo-board pala. Correct. Sana iba na lang yung kurso mo. So may tampo ba sila? Hindi, wala naman. Oho. Wala. Supportado naman ako ng pera. Napakain naman kasi after. Everything but chisma. Ayan, maraming salamat, Sir Ben. At syempre sa EBC, Everything But Cheese. Invite na ulit natin sila, Sir Ben. Oo, tangkalikin ang inyong produkto. Yes, punta lang po kayo sa mga branches ng EBC kung gusto niyo po maka-experience ng kakaibang cheesy experience, no? So, marami po kaming branch. Punta lang po kayo sa social media page ng EBC. Follow and like us also. So, thank you very much po sa pag-invite sa amin dito. Napakasaya po ng programa niyo. Ayan, thank you so much. Okay na. Ayan. Babalik. Oy, okay. Magbabalik naman si Andres. Okay! Para ating kilalanin ang nanalo ng 4,600 sa ating hulaan ng kapital ko kahapon, araw ng mga puso. Narito na si Roridel Marie Flores mula La Union. On the line, yung nanalo. Yan. Hello po. Good- Alam mo, ang kagandahan Hello po. nito, I was informed nung nandun ako sa Dangwa, birthday pala ng father niya kahapon din. Ay, ka-birthday ni Kaya Sir Ben. Very timely yung pagbigay natin ng 4,600. O, ayan na. Kayo na ang mag-interview. Ayan, Rory Del, pasabi na lang sa iyong father na happy birthday. Roridel, pakibati, Hello po. pakibati naman kami sa inyong sariling dialect. Naimbag bigat kanyayo amin. Ayun, Good Ilocano. morning po. Oo. Tanong lang namin, no? Nanood ka talaga kasi nahulaan mo eh. Tama ba? Opo, ma'am. Nakatutok po ko simula po. Hanggang sa simula. So, paano mo nga nahulaan? Paano mo nahulaan?
Nag-base po ako dun po sa sinabi po ni Sir kung ano po yung paano po siya nagsimula. Yes, doon po talaga nabanggit. Kasi para nang transparent tayo. Kasi Correct. ang 4,600 ay hindi maliit. Malaki na yan, papunta ng puhunan niya na 5,000 pesos. Ngayon, anong gagawin mo doon sa pera? I-save ko po, tapos pag may naisip ko akong i-negosyo, ipapangpuhunan ko din po. Aha. Pwede bang matanong kung kailan ka nag-start manood ng Pro Pinoy? Matagal na po akong nanonood po at sa inyo po. Ay, kayo. Sa inyo po, Kong Butch po. Aha. Ayan. Opo. Sayang wala siya ngayon. Sana nakausap ko din. Matutuwa yun. Sana nga po eh. Kaya mo babalitaan natin na si Rory Del from La La Union Union. ang nakakuha ng 4,600 pesos. Congratulations, Rory Del. Marami pong salamat, DCME at Pro Pinoy. Ay, Yan. Congratulations. At regards Thank sa you mga po. taga-La Union, naimbag nga aldaw. Po, may bag na daw. ayun po na daw. Ayan, maraming salamat, Rory Del. Ayan, at least nakita ng mga pro-P netizens na talagang may nananalo. Aha. At sila talaga. Tingnan niyo yung mga tanong namin, no? Oo. Talagang we have to verify kung taga doon nga ba sila. Kasi hindi po talaga biro yung mga binibigay ng Pro Pinoy para din naman po sa atin. Kaya sundin lang natin ng tama at kumpleto ang bawat mechanics ng mga para-fall ng Pro Pinoy. Yes. And siguraduhin nakatutok dahil nandun na lahat ng sagot. Oo naman. Kanina nga, sayang yung 200. Oo, sayang. Nasabi na ni Sir kanina yung kanyang puhunan. Yung 30,000, pero 200. Meron ka ba nun, sir? Baka meron ka nun, Baka sir. naman, sir. Baka meron yung parents. Ayan. Maraming salamat, Pro-P netizens. Naway nabusog kayo sa kaalaman at inspirasyon sa pamumuhunan sa kwentong hatid ng EBC o Everything But Cheese. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Valentine Stories of Nego Success kasama ang mga rosas na hindi nalalanta galing sa Creations Hub. Ako pong muli, si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan po ng ating nag-iisang The Ascenso sa Negosyo Authority Kong Butch Pichay, ako po ang inyong muling naging katsikahan dito sa latest na mag-aangat ng ating kabuhayan. Ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo, DJ Diyosa. Hindi kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at techniques sa pagnenegosyo. Lagi nyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang 10:30 a.m. Exclusive lamang yan dito sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!